Yan. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Okay, tunay na tapat at mabuti ang ating Diyos. Sige po ba? Pwede magpalakpan natin ulit sa Panginoon sa gabi po. Hallelujah. Tuloy na napakabuti po ng ating Panginoon. Sige po ba? Yan sa bawat araw po na buhay natin, sa bawat sitwasyon natin kinakailangan. Lagi po napapaalala ng ating Panginoon sa pamagdala ng kanyang mga salita. Dahil lagi siya nandyan kasama po natin. Tingin po ba? Hallelujah. And tuloy nga po sa gabi ito, sabi po sa kanyang salita sa Hebreo 4 verse 13, it says na, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayaan at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Ngayon po ba doon? Sabi doon sa kanya tayo mananagot. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon Diyos. Pwede may itago natin sa kapwa natin, sa mga tao na kaharap natin, or even sa batas na meron tayo sa bansang Pilipinas. Diba? Pwede natin itago yung kasalanan natin. But, hindi tayo sa power card, kailan naman hindi tayo makakapagtago. Ngayon po, lahat ay lantad sa ating Panginoon Diyos. Lahat ay alam niya. And I know in your heart, ikaw mismo, alam mo kung ano yung pagkakamali or kung ano yung kasalanan na gawa natin sa kanya. Even po ba doon, and for tonight, and gusto ko maging open ka sa Panginoon. Dahil, once again, alam niya ang Panginoon Diyos. Ngayon po ba? So, right now, sa bibig ito, I want you to be open. Gusto ko maging puso kang magsabi, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga doon sa recording natin, sa group discussion ni Pastor William. Tama ba ako? Pastor William ko yun. Tama ba? Sabi ko natin. Sabi ko ni Pastor William na sa paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, dapat genuine. Yung totoo ka talaga humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen po ba? At sa gabi ito, mamaigin po tayo, hindi bukas po tayo sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. And sabi nga po sa unang 1 chapter 1 verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawa tayo ng Diyos. Amen? At nililisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sa pagdating siya'y tapat at patuloy. Ganun kabuti si Lord. Diba? Kahit kung may pagkakamali, may pagkakasala po tayo, as long as hindi yung buong puso natin at pagkakamali ng tawad sa Kanya, papatatawa naman tayo ng Panginoon Diyos. Sige ba? Tayo po lumapit sa Kanya, sa libo ito, at puso mo yung puso sa ating pagkakaling pagkapuso ito. Ang ating puso sa ating Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Ang lahat
Puso ko'y iyong sinisiyasan. Ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihip, oh Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo nagbabatid. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinig sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sa kayo lang ang Espiritu ng Diyos. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihip, oh Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo nagbabatid. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinig sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinig sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinig sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan.
Wala kang ng bagay na itatago sa iyo, Lord. Lahat po ay alam po ninyo, Panginoon. Maaari ka kapagtago po kami, Lord, sa aking kapwa. Pero po sa inyo po, paningin po ng Diyos kayo na hindi po kami makapagtago. At sa kapag ito po ng Diyos po, puso ko kami malapit sa inyo, Lord. Humihingi ko lang kapatawaran, Panginoon. Sa aming mga nagawang kasalanan. We ask for forgiveness, O God. Patawarin po kami, Lord, sa mga kasalanan na gawa po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat at lagi po kami na pagpagawa po, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lagi po tinutugon na pagtawag po sa inyo. At sa gagawin ito, Panginoon Diyos, pinupuso po namin ang aming puso sa inyong harapan po. We pray in the name of Jesus na alisin niyo po, Lord, ang magawa ng kaaway sa aming puso, sa aming isip, Panginoon Diyos. Wala siyang karapatan na maghaharap ba na sa puso natin at isip sa mga sa pagkakapuso ito ang isip ay gano'n sa inyo. Kaya ikaw lang mo siyang karapat na maghari at manahap ito po. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo sa buhay natin. Kaya church, kung may mga pagkakasalan, kung may mga pagkakamali kong nagawa sa Panginoon, come on, confess it to God sa tuwing ito sa punches. And I can assure you, matatagpuan ka ng Panginoon Diyos. Basta kumito po ako sa pagkakalala ng tawag sa Kanya. Come on, mag-open ka sa Panginoon. Hallelujah. Oh God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran mo. Salamat po, Lord, sa muling pagyakap sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mabuhay na naayon po sa inyong looban, na naayon po sa inyong pag-iingat, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na gumawa ng kabutihan na gumula po sa inyong Panginoon Diyos. Upang sa ganun, Lord, makita nila ang kanilang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa kapatawaran po. Kung ipatuloy ko ang mabuhay, ang naayon po sa iyo talaga. Kung ipatuloy ko ang paglingkod, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Pwede ba pagpapahan natin ang ating Panginoon? Amen. Amen. Muli na ang sarap sa piling na inamin mo yung pagkakamali mo at isingin na pinatawag ka ng Panginoon. Sige po ba? So, sa gabi ito, tayo palayan na. At walang isa pa lang tayo palayan. Amen po ba na? Then, 2,000 years ago, pinupuso tayo ng ating Panginoon Diyos. Sige po ba gano'n, kabuti si Lord sa buhay natin. Kaya, patuloy tayo mag-ikot, patuloy tayo nga-awit sa Kanya, sa kabutihan niya. Sabi po sa awit 145 verse 1-3, ang kadakalaan ng Diyos ko at hari, aking ihahaya. Yan, sino po dito sa atin na pag may nakakusap tayo, hindi natin maiwasan na nababanggit natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Yan, it's one way para ma-test niya na mayroon ng Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? So, sabi po nun, ang kadakalaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Amen? Aking purihin pasasalamatan siya araw-araw. Di ako
ko titigil ng pasasalamat at kapakayanan. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikaw ay purihin. Amen? Pero palakpakan natin sa Lord. Hallelujah! God is so good. Kaya po yung mga sa Diyos. Ikaw siyang kasama, pinapawid ang problema, kailangan ay darating na lang. Awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Pupulingan ka, aawitan ka, O Diyos. Hallelujah, sabihin ng puso tuwing umaga, may ngiti sa mga langit, kinikilig ka pa, O Diyos. Awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Pupulingan ka, aawitan ka, O Diyos. Pag-araw ay iyong sigawan, ikaw ang siyang kasama, pinapawid ang problema, kailangan ay darating na lang. Church, awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Pupulingan ka, aawitan ka, O Diyos. Hallelujah, sabihin ng puso tuwing umaga, may ngiti sa mga langit, kinikilig ka pagkakas. Church, awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Awit ng puso may kalaksa, pinaghanap-hanap ikaw, Panginoon. Pupulingan ka,
pala, awit ng puso ay talang sa pinaghahanap ay ikaw, Panginoon. Papurihan ka, aawitan ka, umiyak ka. Papurihan ka, aawitan ka, O Diyos. Hallelujah. Glory to God. Puwiin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puwiin siya. Itaas sa Kanya, ibigay ang karangalan. Itaas sa Kanya, ibigay ang karangalan kay Jesus. Puwiin ang Panginoon, puwiin namin ng buong sanlibutan. Sige, hallelujah, 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 hallelujah. Puwiin siya. Itaas sa Kanya, ibigay ang karangalan. Itaas sa Kanya, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas sa Kanya, ibigay ang karangalan. Itaas sa Kanya, ibigay ang karangalan kay Jesus. Puwiin ang
pinataas na ng iyong dakilang pangalan ko na. Salamat, Lord, sa napakabuti mo, sa napakadakilang mong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na siyang bibigay sa akin ng pag-asa sa bawat araw. Patuloy na ng itong pinahawak.
bawat sandali may pag-asa katulad mga pangako mo. Dahil ito'y ganap, manatili ang labis na kalakasan mga pangako mo. Mga pangako mo. Mga pangako mo. Hallelujah. Salamat po ng Diyos. Salamat po ng Diyos sa mga pangako mo. Pangako mo na mangyayari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pangako mo na meron katotohanan at kapangyarihan na nagmumula ako sa inyo ng Diyos. Pangako mo na meron pangako na nagdudulot sa amin, Panginoon. At ko sa buhay ng bawat society, meron tayong pangakapin na mga Diyos sa Pilipinas. Ikutan natin sa pagtulos nangyari na binigyan ng katagunan ng Panginoon Diyos. Ikutan, mapagtapos, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng akademia. And still hoping for another promises of God na nangyari po sa atin. And this is just not a pangako na hindi mangyayari. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, mangyayari ito sa buhay ng tao. Ngayon ba, pangawakarin po natin ito, darating ang tamang panahon, darating ang tamang oras na nagalaan, sumabagay po nito. Ito yung pangyayari po ng Panginoon sa buhay ng tao. God is so good with His promises sa buhay po natin. Yung everything na meron tayong pinagdadaanan sa buhay, alam natin ang kanikita na tao. Ngayon po ba? Ito yung time na nagbabasa ka ng Bible, gusto mong makita or marinig yung pangusap natin Panginoon Diyos. And I know na nasa mga kapatid na every time na dumadaan ka sa mga pagsubok and you read the Word of God and God will speak clearly, malinaw na malinaw, maliwanag ang mga pangako na Panginoon Diyos. Sige ba? Hindi kanya papabayaan. Hindi kanya papabayaan. Stand still, anak. Sumunod ka lang sa mga utos ko. Gawin mo ng buong puso ang mga bagay na tinuturo ko sa iyo. And I will never leave you. I will be with you. I will be with you. Lord, thank you for your promises. And help us, Lord, to follow. Sundin ang loob mo, Panginoon Diyos. Na masunod ang loob mo sa buhay ng bawat isa. Let your will be done over our plans and life, Lord God.
for helping us to find our purpose, kung bakit kami naglilingkod, kung bakit kami nagpapatuloy po sa inyong kahit pouches. Thank you for reminding us of your greatness. Kung paano kami sinungahan, kung paano kami ginabayan, kung paano kami pinagtagumpay sa mga laban, Lord, namin ginagawa. Salamat sa mga pangakang ng Panginoon Diyos. Sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami nananalangin. We place everything into your right place, Lord God. Pangarap namin, trabaho, pamilya, the church, mga ginagawa namin, pag-aaral namin, Lord God. Ipinagkakatiwala mo namin ito sa inyo makakalitin kami, Lord Jesus. Kayo po ang humubog sa lahat ng ito, Panginoon. Kayo po ang laging muna sa buhay namin, sa puso at isip namin, Lord God. Pangunahan mo kami lagi na inyong kapatihan, mga na inyong pag-ibig, Panginoon Diyos. Magkahinawa lang, Lord, na pag-ibig na walang puso. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. Sa pagpapagabi po muli sa bawat isa. Yan. Kanina pa lang po ay puno na. Nag-uuma po na yung pasasalamat natin ang ating mga puso sa Panginoon. Yan. Salamat sa Panginoon dahil ulit pinagkakati po niya po tayo sa gabi ito upang pasalamatan natin siya. Yan. And babasahin po sa mga awit 92 verses 1 to 2, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang halang kataas-taasan. Pag-ibig niya ang wagas ay dapat ihayag. Dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Yan, nangyayari daw po ang miracle kapag tayo tulog. Dahil wala tayong wala tayong alam, basta tayo natutulog lang. And praise God po, ginigising tayo lagi ng Panginoon sa bawat umaga po. Yan. Ang salitang pasasalamat, madalas natin po itong naririnig at ibinubuka ng ating bibig. At ito rin ang salitang ibinabalik natin sa Panginoon sa mga bagay na ipinagkaloob. At kahit pa ngayon hindi pa dumarating ay parating pa na ay pinagpapasalamat na din natin. Paano nga kung iba yung dumating at hindi talaga yung pinag-pray natin na po? Magiging bukal pa ba sa loob natin ang magpasalamat? Yan, amen po. Ini-encourage naman po tayo ng ating Panginoon. Yan, magiging sa mga sitwasyon na dumarating na magpasalamat lagi sa Panginoon. Ayan, mahirap mong gawin yun, magpasalamat pa din sa mga karamdaman yan, sakit, sitwasyon na di naman natin inaasahan. Pag-aralan pa rin natin magpasalamat. At sinasabi po sa 1 Thessalonians 5:18, lagi naman po ito natin naririnig at nababasa, palaging magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan, sa mga dumarating pong sitwasyon, sakit or karamdaman, na minsan, talaga nakakapagtanong sa Panginoon nalulungkot ka dahil bakit ba ito nangyayari? Pero sa ating mga Kristiyano, panandalian lang po dapat yung mga bagay na ganyan. Dahil may isa tayong Diyos na nagpapagaling. Yan nung ako po nung lumabas po
po yung result ko ng ultrasound and blood chem, talaga po nalungkot ako doon. Pero hindi naman po yung nagtagal sa akin kasi nga, sabi ko, hindi pa naman ito yung katapusan ng mundo. May kaparaanan naman lagi ang Panginoon and gagalingan. So, yun po, sabi nga po ng napanood ko kanina, kung nakikita niyo rin si Just Rosie sa Facebook, sabi niya, your test will be your testimony soon. Ayan po, your test will be your testimony soon. Sa mga susunod pong panahon, yan, sa mga tatayo pa po dito, mas marami pa po tayo mga testimony na maririnig sa ating mga kapatid kung paano po patuloy na kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa ating buhay. Yan, siguro po next month, ayan, hindi ko lang po alam kung anong date. Yan, baka patuloy na po akong masalang para sa shockwave. Kasi po yun yung naging result ng aking ultrasound, yung left and right kidney ko, may kidney stone po. Yan. And salamat sa Panginoon na makukover po ako ng Medicare. May Medicare po kasi ako. At syempre, covered po ako ni Kate. Salamat sa Panginoon na talaga nakapagtrabaho siya. Ayan. And ganun po may Medicare para malilesen po yung gastos kapag nangyari na po yun. And ngayon pa lamang po sabi nga ni Juby ko, isasama pa raw ako sa mga ipag-pray na mga kapatira na may sakit. Pero sabi ko, wag na. Pero po ako, nandito sinabi ko na rin. Kasi ito yung time na parang pasalamat ako sa Panginoon sa gagawin niya palang pagkilos sa akin. Next month po. Hinihintay ko lang po kasi si Kate para sa procedure na gagawin sa akin. Yan. Purihin po ang Panginoon sa gabi ito. And yan, maraming po salamat sa patuloy niyang paggabay, sa patuloy niyang pagkakaroon ng kalakasan, pag-iingat, yan, sa mga anak na magsisipag trabaho, yan sa amin ni Yuan, and sa kalakasang physical, spiritual na patuloy niyang pinagkakaroon. Salamat po. And meron po isang kabataan at ABF na tatayo dito sa pulpito para ihanan din po yung kanilang pasasalamat. Siguro Marlene na ako ka na. Salamat po. Yung sa akin naman ay, ayun, yung pagpapasalamat ko, yung sa araw-araw ng pag-iingat niya, yan, paggabay, patnubay sa aming pamilya, watak-watak. Doon naman yung patuloy niyang pinagpukulong. Yun, salamat dahil sa katagumpayan na maghapon, bagamat andun yung sabi nga pagod, diba, yung sakripisyo, yan, para sa mga naman sa buhay. Nagpapasalamat ako dahil sa patuloy na yung kalakasan, kalusugan. Kanina din, dumating yung result namin ng panay-bago medical ulit. Yan, sabi nga, salamat dahil sabi ng nurse namin na bakit yan tumaas yung sugar mo? Yan,
yan. Kasi talagang andun yung on time niya kapag ang alam niya, ang anak niya ay nagkukulang na, talagang on time siya nagkakaroon. Yan. Kasi itong nakalipas, yan, yung dalawang anak ko ay sabay din na finance. Yun nga talaga, purihin ang Panginoon dahil hindi niya naman kami pinagkulang. Kahit na wala pang overtime, andun yung patuloy na pagpuputay niya sa amin, hindi niya kami iniiwan at hindi niya kami pinapabayaan. Salamat din sa mga patuloy na prayers mo sa aming pamilya. Salamat dahil nagkakalasan ko ang bawat isa. Sabi nga, pagka-araw talaga ng Merkulis, talagang pilit na dadalhin yung paa ko papunta rito na kahit na doon yung pagod, pag ganyan tayo gawain talagang andun yung kailangan maka-attend ka dahil para sa kalakasan ng spiritual ko din yun na yun yung mga tagumpayan araw na lumilipas sa maghapon. Maraming salamat sa Diyos po ang papuri. Yan. Magandang gabi po sa ating mga. Yan. Bali po ako po yung isa po sa naatasan ko na magpasalamat po ngayong gabi. Yan. Bali po kahapon yan, si Ate Brenda, tinap niya po ako sa kanya. Jen, ate ka ba bukas? Tapos napaisip ako, Merkulis na po pala, yan, which is ngayon po. Sabi niya, ate ka ba bukas? Sabi ko, bakit po? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ay sige, ikaw na lang pala ilalagay ko doon sa magpapasalamat. Tapos sabi ko, ay sige po. Sabi ko sa kanya, hindi po ako hindi. Yan. Pero po yung totoo, hindi ko po talaga alam yung ipagpapasalamat ko din. Yan. Kaya po ngayon, yan. Pero habang kanina po, yan, nag-iisip-isip po ako. Yan. Isa po sa yan, biglang pumasok po sa isip ko na ipagpapasalamat ko po is yung naisip ko na parang kailan lang po, yan, tumayo din po ka dito na nagpapasalamat po ako nasa first year or second year po yata ako ngayon. Yan, pero ngayon po, I can say po na fourth year na po ako ngayon. Yan, parang ang bilis po ng panahon, yan. Sobrang bilis po kumilos ng Panginoon sa mga anak niya po na patuloy na nagtitiwala po sa Kanya. Yan, hindi niya po pinapabayaan. And bilang po mag-aaral, yan, ang isa po sa pinagpapasalamat ko po sa Panginoon is yung, yan, na, is yung nakakapag-aral po ako. Yan, isang malaking privilege po yun, di ba, na nakakapag-aral ka. Yan, kasi sa iba po, di ba, ang hirap na mag-aral ka. Yan, kung tutuusin po kasi, yan, di ba, hindi ka po limit sa inyong lahat na, yan, solo parent po si mama. Single mom po pala. Yan, solo parent po si mama. Yan. Kaya hindi po biro na magpa-aral din po ng, yan, puro college po na anak. Yan, kaya salamat po sa Panginoon, salamat po sa mga taong tumutulong po sa amin. Yan, na hindi po kami pinapabayaan at never po kami pinagulang ng Panginoong Diyos. Bali po, yung kuya ko po na sinundan ko, yan, nag-graduate na po siya sa July 10. Yan, kaya laking pasasalamat po namin kasi siya po yung pinakaunang makapagtapos po sa pamilya po namin. Yan po. Tapos po, ako po next year din. Dahil yung sumunod po sa akin at nag-graduate na din po. Yan. Tapos, naisip ko po, yan. Kaya, isa po sa pinagpapasalamat ko talaga yung pag-aaral. Kasi parang ang dami ko pa nakamatsat na more on sa puro pag-aaral. Kasi po, yan po. Sobrang hirap po talaga financially. Yan. Pero po, salamat po sa Panginoon. Hindi niya po kami pinapabayaan. Yan. Kahapon po kagabi, kanya po si Ate Joyce. Yan, sabi niya, Jen, ano ba? Sabi niya. Sabi ko, ay, 4 year pa lang po ako. Tapos sabi niya, ay, ganun ba? Akala ko mas matanda ka kay Josh. Kasi po, yan, inaan
po yun. Sabi ko, ay hindi po, next year pa po ako. Tapos sabi niya, ay ganun ba? Tapos sabi niya, pagbutihan mo lang, konti na lang, makakatapos ka na din. Tapos po, nung hapon din po na yun, yan, may isa rin po ako nakachat po nun na, yun nga po na kapag nakapagtapos ka, yan, huwag ka makakalimot, yan, tumulong ka pa din sa pamilya mo. Yan, sorry po. Yan, kailangan ko po talaga kasi yan, pag-usapang pamilya po. Yan. Pero salamat po sa Panginoon. Yan. Inuulit ko po na never niya po kami pinagkulang, bagus po lang niya po kami pinagpapala. Salamat po sa buhay ni Nanay Bini. Yan, na patuloy din po na never po nagsasawa na mag-pray po, umaga, tanghali, gabi, bago matulog. Na laking pasasalamat po namin yun kasi yan, hindi man po perfect yung pamilya po namin, pero nararanasan at nararamdaman po namin yung pagsama po ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya, yan, bilang anak din po ng Diyos, yan, maraming naman po pagsubok, yan. Kahit po sa ganitong edad ko pa lang po, yan, syempre hindi naman po tayo accepted pa rin. Yan, salamat po sa Panginoon dahil binibigyan niyo po ako ng lakas na patuloy po maharapin pa din po yung mga pagsubok na yun. Yan, kahit po mahirap. Mahirap po, yan. Kahit marami po, yan po, sa pamilya po namin. Kaya salamat po sa Panginoon at sa GCCC family po na naging kalakasan ko din po na pinapanalangin din po yung bawat isa na, yun po, yung bawat isang pamilya po na nandito po, yun po yung pinagpapasalamat ko po. At salamat po sa Panginoon dahil konti na lang po makaka-graduate na rin po yan. Sa Diyos po ang lahat ng pagpapalagay. Pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tuloy nga po nagpapasalamat po sa Panginoon dahil naging masaya at dito unang saya yung bakasyon na binigay pinagkagawa ng Panginoon Diyos. Una sa lahat, papasalamat ako sa kanya dahil nilog ng Panginoon na makauwi ako mas maaga. 10 months and 3 days yung nakalagay sa settlement. So, kahit sinasabi ka pa nila pakaaga para magbakasyon ba, alam mo isang taon na bago magbakasyon, kailangan ko wait sir. Pero kumilos sa Panginoon, di ba? Sabi niya, kailangan mo bayad yung ticket, lalo na kung yung bababaan mo. Pero wala akong binayaran ng ano pa man, pinawiyan ko, nangayon din sa simulat ko. Kaya papasalamat ako sa Panginoon at kumilos din siya dun sa company ko. So, Makati talaga sa birthday din na ako. And natunay nga po na naging masaya. Alam ko, yan, kahit yung misis ko talaga ako din buong araw sa pagka-prepare din. Pero salamat. Yan. Kung saan, sorry ako dahil misis sa ulo ko ng misis ko ngayon. Sorry ha. Hindi. Naging pasaway. So salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po na binigyan namin panibagong taon na anak namin. Talaga nakita niyo naman po gano'n siya kasigla din. Kasi yan, magpuri din sa Panginoon, sinashare pa niyang mga experience sa Panginoon. At salamat din dahil ngayong araw na ito, kanina mga 5:30, nanganak na si Jilin. Kilala niyo po si Jilin. Jilin, napapanood mo ito. Kaya kasama sa prayers namin. Alam ko, tatanda ko, pangalan niya Sophia. Sophia, yung kanyang baby girl. Through cesarean, yung procedure po. Pero salamat sa Panginoon Diyos, i-restore yung kalakasan sa kapatid ko, malusog na pangatawan niya, yung kanyang baby. At salamat din po sa Panginoon Diyos, hindi nga po na mabuti po yung Panginoon Diyos. Dalahin ko rin na kahit saan po tayo dala ng Panginoon, taglayin po natin lagi yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon Diyos, yung pagmamahal natin sa ating salita, sa gawain ng Panginoon, pag-alabit po natin. Huwag tayo mahal lang nauna po sa akin yung banggit, di ba maraming mga tagapagsubok. Normal po talaga nakakadaan tayo ng mga pagsubok financially, physically, sa kalusugan natin. Pero talagang sabi nga sa New Testament, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, bigyan tayo ng pagpulis sa Panginoon sa pagdating po nararapat.
So, to God be the glory po at dalangin ko po siya magpatuloy na mapaghabang po sa mga magulang mo rin. Restore din yung relationship, yung pananampalataya, mag-init muli, yung po'y dalangin ko tuwing umaga, tuwing sa kanilang buhay, sa aming pamilya, lagi ingatan ko ng Panginoon. Salamat, mabuti po yung Panginoon sa buhay ko, sa bawat isa sa atin, napatunayan ko sa bawat araw, siya po yung tapat. To God be the glory po mga kapatid. Samantalahin na natin dahil ako ay by next month is uuwi ako sa ating probinsya. Ayan, kaya mamimiss ko kayo. Kaya pupunin kang pasalamat po sa Panginoon dahil sa kalakasan na patuloy niya pong pinagkakaloob sa akin. Yan, sa ating pong pagtatrabaho. Medyo masakit yung aking mabraso kahapon pa. Kasi huling buhos namin doon sa project is ako yung naging vibrator. Kaya napersaya tayo aking mga braso. Pero po rin, Panginoon, dahil kanina magkapon is hindi mo raw kasi nung nagtrabaho, nag-supervise lang ako. Yan, talagang medyo na-relax. Kaya lagi ko naman po yung prayer request ko po yung lagi na yung kalakasan ng ating po physical pangatawan ay patuloy ko po itong maranasan. Kaya salamat din po sa Panginoon dahil sa tagumpay na aming po naranasan sa aming po pagtatrabaho. Nakatapos po ako ng 2 project. By next week is magkakaroon po ulit ako ng project. Kita naman po ulit ako ng bundok. kaya purihin ko yung Panginoon. Sabi ko nga, pag-akyat ko ng umaga ron, sigurado hapon na yung baba ko. Yan, dahil medyo malayo-layo yung aking susunod na destinasyon. Yan, purihin ko yung Panginoon dahil bagmat sabi ko nga ay hindi pa nakakapaglakad uli na nakapag-apply ng visa papunta doon sa aming pong probinsya. Ayan, basta sa aming probinsya na yan. Alam ko yung taga-Bataan ka. Ayan, ngayon pa lang po, pinapaalam ko na po sa inyo mga kapatid na baka by next mga August, yan, mga kalatihan po ng August, yan, ako ay muling pupunta ng UK. Yan, salamat po sa Panginoon sa provision na patuloy niya po pinagkakaloob. Yes, yung mga 1 month lang po ako doon. Mga 1 month lang po kayo hindi makikita. Yan, kaya po, purihin po yung Panginoon dahil andun po yung palagi nga sa ating ay yung mga ginagawa po natin pagpapagal is pinapalitan po ng Panginoon ng pagpapala. Kaya wag po tayo maghinawa na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Yan, sabi nga patuloy na tayo po ay patuloy na pagpapalangin. Yan, sabi nga, bagamat yung mga estudyante nag-aaral, para hirap na hirap sila mag-aaral. Yan, hindi gaya sa amin, mga nagtatrabaho, para bagang andun yung hirap ng trabaho. Pero sabi nga, enjoy lang namin yung aming pong pagtatrabaho. At alam naman po natin na hindi ito masasayang yung ating mga ginagawa pagpapagal para po sa Panginoon. Kaya pray Panginoon sa lahat po ng pribilehiyo na kanya po pinagkakaloob sa akin, maging sa amin po buong pamilya. Sa Diyos po patuloy.
pasalamatan din po natin sila, ang ating mga kapatiran sa gabi ito. At kasama natin sila. Yan, na-miss natin yung iba na hindi natin nakikita kapag Wednesday. Ano po. Sige po, mag-usap po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Lord, alam namin ikaw ang Diyos na tagapagpagaling. Lord, lahat gagawin mo para sila ay umaling, Panginoon. Dahil ikaw ang aming great physician, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo na kailangan hindi mo kaming iniwan at pinabayaan. Lagi at lagi kami nakatang tulong sa aming Panginoon. Ang sabi nga po sa tulong kong hangal sa Diyos na bubuhat, sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya naman, salamat Panginoon, sa lahat ng mga gagawin mo pa, Panginoon. Alam namin, may kagandahan man o hindi ang bawat sitwasyon, pero pinagagaan mo ito, Panginoon. Lord, manatili lang po kami sa iyong presensya. Alam namin may gagawin at gagawin ka, Panginoon. Meron kang mga sorpresa, meron kang mga ipinangako, meron kami mga ipinagdarasal na sa wakas, Panginoon, ay amin na po itong marireceive, maigagalan po yung mga request namin. Ganun ka mabuti, Panginoon eh. Kailanman hindi ka bumibigo, hindi mo binibigo ang anak mo na patuloy na umaasa sa iyong Panginoon. Ikaw ang unang kanyang inaasahan. Ikaw yung unang pinananaligan namin, Panginoon, sa lahat ng mga nararamdaman namin, sa lahat ng mga pinagdadaanan, sa lahat ng sitwasyon and mga challenges. Lord, alam mo ito lahat, Panginoon. Kaya naman maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, totoo na walang nalilingid sa iyo. Salamat ang Diyos. Ito pong aming pagpupuri at pasasalamat sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, sige po. Magandang gabi po muli. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Yan, sige po, ilabas na po natin yung ating pong mga sandata. Okay, makibukas po kayo sa akin sa Pilipos, aklat mo ng Pilipos, talata po, kabanatang 4, talata po 8. Sige church, tayo po tayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Kahit anong salin po yan, Filipos 4 verse 8. Nandiyan na po ba lahat? Yan, sige tayo po ang lahat. Go! Bilang pagkatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ano man ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Yan. Manalangin tayo. Diyos amang banal, makapangyarihan sa lahat, hayaan niyo po sa mga sandaling ito ay patuloy na bigyan mo po kami ng puso, ng isipan, na nandoon na handa po kami makinig sa iyong mga salita.
Alisin niyo po anumang alalahanin, anumang pong bumabagabag sa aming mga isipan, upang ang salita mo lamang ang siya pong aming ma-absorb ngayong gabi na ito. Kumilos ka ba na Espiritu sa puso at isipan ng bawat naririto nakikinig, online man o on-site, Panginoon, at upang ang bawat isa ay tunay po na mapagpala ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Yung binasa pong salin ay mula po sa ang salita ng Diyos. Yan, dito naman po sa English na Standard Version. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Yan. Pinamagatan ko po itong sophisticated thoughts. Yan. Naniniwala po ako na ang ating Panginoon para sa ating mga mananampalataya, ito po yung naising yan na magkaroon po tayo ng sophisticated thoughts. Ano po ba ibig sabihin ng sophisticated? Yan. Spiritually wise, yan po yung sabi ng ating dictionary. Yan. Graceful, nagde-demonstrate daw po ng positive attitude. Yan. Sabi nga, kung yung iba gusto makinig sa mga rock music concert, pag sophisticated ka sa symphony. Yan. Yun po yung difference po nila. People are sophisticated if they have plenty of experience and what is generally regarded as good taste. Yan po yung mga sophisticado tao. Yan. Sige po, next slide. Simple thoughts are often something we believers struggle with. Sometimes we have no control as to what thoughts enter our minds. However, we can and we are able to take control of these thoughts. God's Word help us to recognize our thoughts for what they really are and how to act or not act upon them. Yan, yung mga kaisipan nga daw po natin kasi doon sa later part po nung ating Bible verse, sabi dyan, ano man ang mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan, at anumang kapuri-puri ang mga bagay na ito, ang isipin natin. No? So, yung mga makasalanang isip daw po, kadalasan pinaglalaban natin, mga mananampalataya. Minsan, wala po tayong control sa kung ano yung pumapasok sa ating isipan. Pero ganun pa man, kaya natin kaya natin kontrolin yung mga bagay, lalo na yung mga kaisipang negatibo na hindi po karapat-dapat. Sapagkat, sabi nga, tinutulungan po tayo yan. God's Word help us to recognize our thoughts. Yan. Ang salita po ng Diyos, yan, ang siyang tumutulong po sa atin na kung para makilala po natin yung ating mga iniisip para sa kung ano talaga sila at kung paano sila kumikilos sa ating buhay. Meron pong 6 na bagay dyan, di ba, doon sa talata nga po natin. Una, ano dyan? Ang sabi, think on whatever is true. So, isipin daw po natin kung ano yung totoo. Sige nga po, basahin po natin sinasabi sa Ephesians 4 verse 15. Instead, yan. Sige po. Sa Ephesians 4:25, yan. Sinasabi po diyan, di ba, na isipin daw po natin kung ano yung totoo. So, kailangan, alam niyo po yun, pag ikaw ay, yung sinasabi mo ay totoo, when you speak truthfully, di ba wala kang kaba o walang alinlangan na i-deliver mo ito sa sino man po kausap natin. At patuloy po na, ito po yung panawagan po sa atin yan, Ephesians 4 verses 15 at saka po 25, na kailangan po gawin po natin kung ano po yung totoo at nararapat. Yan. Pangalawa, ano po yung number 2?
Think. Yan. Sa NIV naman po, na version, ang honorable, yan, noble. Noble refers to what is dignified and worthy of praise. Basahin po yung sa 1 Timothy chapter 2, verse 2, sinasabi po doon, idalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Yan. Sabi nga, pag tayo po ay isang mananampalataya na, dapat ang iniisip po natin ay yung merong mga karangalan. Yung dignified in every way, sinasabi nga, na alam niyo po yun, di ba? Pag sinabing honorables, kanino po ba ina-address yan? Sa ating local government, siyempre yung sa mga nanunungkulan. Yan, once na maging ikaw ay kagawad ng barangay, tawag na sa iyo, honorable. Kapitan, honorable yan. Ang vice mayor, ang mga councilors, ang mayor, governor, yan. Nawala. Lahat po sila ay tinatawag na honorable. Ibig sabihin, kagalang-galang. So, hindi lang po sila na mga membro o mga mga leaders po natin, mga leaders po natin ng ating local government. Hindi lamang po yung mga government officials ang siyang dapat kung maging honorable, kung hindi maging tayo pong mananampalataya. Yan, kailangan maging kagalang-galang po tayo. Amen po ba doon? Yan, nagiging honorable po ba tayo sa mga taong nakapaligid po sa atin? Yan, amen. Di po ba? Dapat maging ganun po tayo. Yan, sa pangatlo po, ano po yung pangatlo? Yan. Think of whatever is just. Yan. Lahat po ng tama. Dapat yun po yung ating maging laman ng ating kaisipan. Ano po yung sinasabi dyan sa 1 John 3 verses 7 hanggang 8? Sabi dyan, basahin ko po sa Tagalog version. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid katulad ni Kristo. Verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. So, maliwanag po sa mga talata po na ating narinig na bilang mananampalataya, dapat po natin isipin kung ano po yung tama, yung conformity to God's Word. Yun po yung dapat, yung God's standard, yun po yung ating dapat na iniisip. Yun po yung dapat maging laman ng ating isipan. Ano po yung pang-apat? Yan. Think of whatever is pure. Alam naman po natin, pag sinabing puro, wala pong halo. Yan, keeping our bodies undefiled. Yan, pag sinasabi po gano'n, yung wholesome po tayo. Sabi po sa mga awit 119, yan, sabi po dyan, verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan sa pagsunod sa banal mong kautusan. Kaya nga po, di ba, lagi po tayong pinapaalalahanan, hindi po dapat natin maging depensa na marami akong ginagawa, may mga assignments ako, para hindi ako makapagbasa ng salita ng Diyos. Dahil alam po natin na ang salita ng Diyos, yan, ay siyang guide po natin yan sa pang-araw-araw po nating buhay. Kaya kahit gaano man po tayo ka-busy, yan, kahit gaano po tayo mapagod naman pagdating po natin sa bahay, make sure po
na magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Yan, wag po natin kakalimutan dahil yun po talaga ang basic foundation po ng mga mananampalataya. Ang kikipagniig, yan, pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po yung panlima? Think yan. Think whatever is lovely. Sabi dyan, to think upon that which is lovely is to think upon things that push us toward God's heart and nature. Yan. Sabi po, pag sinabi mong lovely, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian. Yan, yung pleasing, attractive, di ba yun po yung synonym ng lovely? Yan. Kaya nga po doon sa Romans 8 verses 5 at saka 6, yan, sabi po, ang mga namumuhay ay sa hilig ng laman ay walang pinahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So, sino po ba yung may nais ng buhay na mayroong kapayapaan? Amen. Di po ba tayo po lahat yan? Sa kaya patuloy po na yung lahat po ng ating iniisip ay nakapagbibigay, sabi nga, kaluwalhatian sa ating Panginoon. Yan. Pang-anim, yan, last po doon. Think yan, whatever is commendable, whatever is admirable, yan po yung sinasabi doon, na those things that are admirable and worthy of praise. Sabi po sa Awit 11, talata 14, naway ang mga salita ko at kaisipan ay kaluguran mo, Yahweh. Manunubos ko at kalungan. So, ito po ay isang dalangin din ng salmista, di ba? Na yung kanya pong kaisipan ay nandoon na maging kaluguran daw po ng ating Panginoon Diyos. So, tayo din po, yan hindi po tayo ligtas. Huwag po natin sabihin na, hindi pa naman ako leader. Yan. Kakilala ko lang, tatanggap ko lang sa Panginoon. Hindi po. Sabi nga, the fact na tinanggap po natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, ang banal na Espiritu na po ang siyang dapat mananahan sa ating mga buhay. Sa templo po, yung ating katawan ng ating ng banal na Espiritu. Kaya kasama po dyan yung ating pong isipan. Ulitin po natin sa sa talata pong 8 ng chapter 4 ng Hebrew, ng Philippians. Paki-flash na ulit yung first slide. Yan, diba? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. Yan, next slide po. Kung babalikan po natin, yan, yung pong verse 8 po, nakagitna po yan dito sa verse 7 at saka sa verse 9. Sabay-sabay nga po natin basahin ang verse 7 hanggang 9. Sige po. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. And the God of peace will be with you. Yan, maliwanag po, sinasabi po dyan sa mga taga-Pilipos na ang kapayapaan daw po ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat daw po sa ating mga puso. Yan, si Lord po yung mag-guard sa ating isipan. Gusto niyo po ba yun? Yan, kaya po, sabi ko nga, napakaganda naman palang prayer nito sa umaga, di ba? Na pagising mo,
i-recite mo lang itong mga verses na to. Yan, okay na po yan. Kasi po, siyempre yung mga kasalanan, yan yung mga bagay na hindi po nakalugod-lugod sa Panginoon. Una po talaga yung pumapasok sa ating isipan. And then, pag in-entertain po natin, doon na po tayo nagkakasala. Kaya dapat ipinapanalangin po natin. Yan. At sabi pa po niya dyan, di ba, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ganon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya di ba, napakasarap po kaya ng payapa ka. Di ba, pagka may kasalanan ka, yan, di ba, naalala niyo yung kwento muna ni Pastor Tito na Remember the Duck? Di ba? Dahil may kasalanan siyang tinatago, lahat, kumbaga, nabablockmail siya ng kapatid niya. Ngayon sa atin din, yung Diablo ay natutuwa pag meron po tayong kasalanan na in-entertain, na pumasok sa ating isipan. Kaya nga po, lagi po natin ipinagpipray sa umaga pa lang pagising natin, yung lahat ng papasok sa ating isipan, meron pong anim na yun na mabubuting bagay. Yan, at bilang pagwawakas po, yan, tingnan po natin sa 1 Chronicles, unang Kronika, sige po, yung Tagalog na. Unang Kronika, 28 verse 9. Yun. Sabay-sabay po natin basahin. Kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang pinagmamahal at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, tatanggapin ka niya magpakailanman. So, tingnan po natin yung mga words na hinighlight ko po dyan. Sabi dyan, sinabi po ito sa kanyang anak na si Solomon, sabi dyan, kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama at paglingkuran daw po natin siya na, ano daw po? Yan, hindi po sinabing kalahati lang. Yan, pag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, sabi nga, yung Great Commandment, di ba? Buong puso, buong pag-iisip. Sapagkat ano daw po? Sinisiyasat ni Yahweh yung ating damdamin at nauunawaan niya po yung ating binabala at iniisip. Di ba? Yung laman pa lamang po ng ating kaisipan, alam na po yan ng ating Panginoon. At ano po pong sabi niyo siya naka-highlight? Kung lalapit ka sa Kanya, ano daw po? Tatanggapin po tayo. Pero sabi dyan, ngunit, yan, pakinggan po natin, lalo na kayong mga kabataan. Sabi dyan, kung tatalikuran mo siya, ano daw pong mangyayari? Itatakwil ka niya magpakailanman. Ito po yung isang aral na nakita ko sa verse na to, na napakasarap po talaga na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Totoo po yun, hindi po tayo exempted sa kasalanan, hindi po tayo exempted sa anumang sitwasyon na sa mundong ito, pero yung paglapit po natin sa Panginoon ay napakahalaga. Sabi nga, di ba, kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Kung tayo po ay nagkakasala, kung tayo po ay may pagkakamali, kinukorek po tayo ng ating mga leaders, kinukorek po tayo ni pastor, ni sister, o ni brother, tanggapin po natin. Kasi po yung mga leaders po ng church, iyan po ang kumakatawan sa ating Panginoon. Yan. Kaya, dahil kung wala pong leader, lahat po tayo members, paano na? O kung gusto naman po ninyo na lahat tayo leaders, paano na din? Di ba? Wala pong ganon. Di ba? So, kaya kailangan po magpa-correct po tayo. Maging sa mga words sa Bible na pag nababasa natin, huwag po natin i-ignore. Ibig sabihin ng umusap po sa atin ng banal na Espiritu, kailangan po natin iayos yung ating puso, yung ating kinikilos, magpaturo po tayo, magpatama po tayo. Sapagkat sabi nga, di ba, kung tatalikuran mo siya, ano daw po ang gagawin?
Itatakwil. Alam niyo po ba ibig sabihin ng itatakwil? Di ba? Hindi ka na niya pagpapalain. Kaya sabi ko nga minsan sa mga kapatiran na parang alala, pag napagsabihan mo, sila pa yung galit. Pag napagsabihan mo, parang sila pa yung medyo lalayo sa'yo. Ay, kung tutuusin, hindi mo naman nasabi yun, para sa sa'yo sarili lamang, kung hindi sa kanilang ikatututo din. Wala po tayo mga kapatid, wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kung ano po yung talento na pinagkaloob po sa atin, ipagamit po natin yan. At lalo pa po tayong dudunong, tatalino, yan. Pero pag in-reason out po tayo ng, di ba sabi dyan, sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan niya ang lahat ng ating balakin at isipin. No? So, wala pong mahililihin kahit po sa mga nagpapakorek po sa atin, nagre-reason out po tayo, tandaan po natin, it's between you and God. Kaya nga po, napakaganda po nung talata po natin ngayong gabi na kung saan nais po, yan, ni Apostol Pablo, ito po yung iniwan niyang mga payo sa mga taga-Pilipos at alam ko din, nais din po niya para sa atin bilang mananampalataya na taglayin po yan ng ating mga isipan. Kaya sa umaga pa lang po, i-declare na po natin yan, i-recite po natin yan. Nang sa gayon, lalo na po kayong mga kabataan, na iba po talaga yung takbo ng mundo na ito, yan, makaiwas po tayo sa temptation. Sabi nga, di ba, pag tayo ay nandoon sa kasalanan, yung diablo po ay natutuwa. So, yan po ang dapat po natin pag-ingatan. Lalo na po, may ministry po tayo, yan, hindi po tayo dapat pumunta lang dito kasi napilitan ka. Dapat buong puso. Alam mo na ikaw ang magpa-prosper, ikaw yung mapapagpalang, hindi yung leader mo, hindi yung katabi mo, hindi si pastor. Kung hindi ikaw mismo na mananampalataya. Sige, church, tayo po tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa gabi na ito. Salamat po sa iyong salita. Tunay nga po, Diyos, na bilang iyong mga anak, patuloy na maging laman po ng aming mga isipan ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Nawa, Panginoon, alisin mo po ang sa bawat isang isipan po namin ang mga bagay na hindi po nakalulugod sa iyo. Sapagkat alam po namin na hindi po kami lalago spiritually kung ipipilit po namin yung mga aming mga pansariling kagustuhan. Nawa palagi sa aming pong buhay, palagi po namin saliksikin ang iyong banal na salita at patuloy na makita po namin at sundin ang iyong banal na kalooban. Likaan mo nga po kami ng puso na handa po magpatama, handa po matuto, Panginoon, upang kami ay lumago spiritually, Panginoon. Kung paano niyo po kami pinapalago o pinapaging healthy, Panginoon, yung aming po mga pisikal na katawan, yung aming din pong spiritual na buhay ay patuloy na maging malago, Panginoon, sa aming pagkakakilala sa iyo. Kaya salamat po, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Para po sa ating pong supplication, yan, idagdag po natin yung ating pong prayer discussion. Yan po. Paano po natin maisa sa pamuhay? Yan, yung sinasaad po sa Pilipos 4:8. Magkaroon po tayo ng brainstorming and share. Ano po? Sige po. To God be the glory po. Ayan, salamat po sa salita ng Panginoon sa gabi ito. Salamat po sa buhay natin, Lord, na ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga salita sa kanyang buhay. Salamat po. At sa gabi po ito, tayo po ay dadako sa ating mga panalangin. Ayan. Nais ko po basahin sa inyo Marcos 11:24. Sabi po dito, tandaan ninyo, ano man ang hilingin nyo sa Diyos,
sa panalangin na may pananampalataya kayo ay tatanggap. Kayo ay tatanggap at ito'y tatanggapin niyo na. Sabi po sa verse, ito ay intimate connection natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya. In-encourage po ito ang bawat mananampalataya na sabi nga patuloy na mananampalataya at magtiwala sa kakayanan o provision na pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sa kanyang na kanyang itong sasagutin ayon sa kanyang kalooban at sa tamang panahon. Yan dahil alam ng Diyos kung ano ang desire ng puso ng bawat isa po sa atin. Yan. Sa gabi po ito, ayan, may ni-speak po akong manalangin. Pero ang tatay lang po dito ay dalawa lang po dahil yung mga na-schedule ko po ay nagkaroon po ng, ayan, sa panahon po kasi ngayon maraming may sakit. So, yan, bali dalawa lang po ang makatayo para mag-pray dito. Pero mamaya po, pagkatapos po nilang manalangin, tuloy po tayo sa ating mga, kuha po tayo ng ating mga ka-prayer partner para po, yan, maibahagi din po natin sa ating mga ka-prayer partner yung mga personal po natin mga pananalangin at yung iba pa po natin mga prayer items na ipag-aalaw ko po mamaya sa inyo. Sige po, natawagan ko na po si Pastor para po sa kanyang panguna po sa panalangin. Yan, advance info po sa bawat isa po sa atin sa darating pong revival line po natin this coming July 19. Yan, ang magiging tema po natin is patungkol po sa ating pong bansang Pilipinas. Transformation ng ating pong bansang Pilipinas. Pero alam naman po natin yung mga nangyayari sa mga ginaganap na pangipuli sa ating pong mga kasundaluhan, sa ating pong mga Philippine Navy sa lugar po ng West Philippine Sea na talagang andun po na yung China is hindi tumitigil para po sa kanilang pong ginagawang pagbabantay dito sa ating pong teritoryo. May nagkakaroon na po ng encuentro yung bansang China magiging sa ating pong mga kasundaluhan. Kaya nga po, sa naging tema po ng naging resulta po ng pag-meeting ng nakaraang pong Lunes, yan, ang focus po natin is patungkol po sa ating pong bansang Pilipinas na magkaroon po ng mapayapa at hindi po sumiglag po yung mga nagiging kaguluhan po na yan dito po sa lugar po ng ating bansa sa West Philippine Sea. Yan, kaya nga po, sinasabi din po sa ikalawang kronika, chapter 7, verse 14 na ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan, dirin ko sila, patatawaran ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. At sama-sama po tayo na tumulong sa ating pong Panginoon at tutulong po natin yung ating pong bansang Pilipinas. Tuloy nga po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang pribilehiyo na kami po ay muli makakagulog sa inyo po Panginoon sa inyong banal na harapan upang isama po namin sa inyo po Panginoon yung aming po bansang Pilipinas. Lord, alam po namin na hindi po tingin sa inyo po Panginoon yung nangyayari sa aming bansa po Panginoon sa ginagawa pong pambubuli ng bansang China po Panginoon. Lord, dalangin po namin na nawaan po pa rin po yung kapayapaan, ipuin niyo po yung kaisipan po Panginoon ng Presidente po ng China na sa patuloy na yung kapayapaan ay patuloy po kanya po sa puso, isa-isip po Panginoon at ang magiging yung aming po Presidente na si Bongbong Marcos po Panginoon patuloy na din po yung pagbibigay po sa kanya ng kapayapaan po Panginoon sa kanyang puso at isipan at patuloy Lord na nawa sa aming po mga kasundaluhan po Panginoon na nagbabantay sa lugar po ng
President BC ay patuloy, Lord, na samahan niyo po silang palagi. Ingatan po, Panginoon, pagkalooban ng karunungan, o ano yung mga dapat pong gawin po, Panginoon, sa mga ginagawa po ng bansa ng China. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na samahan niyo po yung aming bansang Pilipinas, ano man po yung maging kahinatnan po nito po, Panginoon, na po namin na ito po ay patuloy na yung kasaganaan, kapayapaan po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na aming po itong marunulasan. Pagkalooban po, Panginoon, ng karunungan, yung aming po mga kasundaluhan po, Panginoon, yung mga Navy, yung mga Coast Guard po, Panginoon, magiging aming po mga Philippine Army, mga pulisan po, Panginoon, upang patuloy na yung kapayapaan ay patuloy na maranasan po ng aming pong bansang Pilipinas. Gamitin niyo rin po, Panginoon, yung bawat miyembro ng gabinete na aming pong Pangulo po, Panginoon, lalo tingin po, Panginoon, sa aming pong national security, ay patuloy, Lord, na andun din po palagi yung magandang kaisipan po, Panginoon, upang ang kapayapaan ay patuloy po magnamaranasan ng aming pong bansang Pilipinas. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na inalapit namin sa inyo po, Panginoon, yung lahat ng mga nanunungkulan po, Panginoon, mula sa aming pong Pangulo, sa pangalawang Pangulo po, Panginoon, maging sa mga senador, sa mga kongresista, ay patuloy, Lord, na samahan niyo po sila at yung pag-iingat po, Panginoon, karunungan ay patuloy po nilang maranasan maging sa aming po mga governors, mga mayors, Panginoon, mga sangguniang bayan, mga kapitan po, Panginoon, mga kagawad ng barangay, patuloy, Lord, na ang yung pagbibigay po sa kanila ng karunungan, sa kanila po mga ginagawang paglilingkod para po sa mga taong bayan, para po sa ilalagaran po, Panginoon, ng kabutihan ng aming pong bansang Pilipinas. Ngayon din po, Panginoon, nawa patuloy, Lord, na umangat ang aming pong ekonomiya, magkaroon po ng maraming supply po, Panginoon, ng pagkain sa aming pong bansa, sa mababang presyo po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na maranasan po ito ng aming pong bansang Pilipinas. Ngayon din po, Panginoon, patuloy, Lord, na lalapit po namin sa inyo, Panginoon, yung nalalapit na tagulan sa aming pong bansa. Dalangin po namin, ginawa, i-spend po yung aming pong bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga malalakas na bagyo, mga malalakas na hangin po, Panginoon, maging sa mga lindol ng mga nagaganap, mga pagputok ng bulkan. Lord, dalangin po namin, alam po namin, ikaw po ay siyang patuloy na may control po ng mga lahat ng mga nangyayari po na ito. Alam po namin na hindi po pababayaan yung aming pong bansang Pilipinas. Alam po namin na marami po, Panginoon, mga Kristiyano, maraming mga mamamayan ng aming pong bansa na ito ang patuloy na lumudulog po, Panginoon, para po sa kabutihan ng aming pong bansang Pilipinas. Gamitin niyo rin po kami, po, Panginoon, bilang mga inyong mga anak, bilang mga Kristiyano, upang mamagitan po, Panginoon, para po sa ikaulungan po, Panginoon, ng aming pong bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na kahabagan niyo po yung aming pong bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon. Ito po aming samot na namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo lahat. At samahan niyo po ako na ipanalangin po ang Great Covenant Christian Church family. Panalangin po natin yung ating po mga kananayan, katatayan na bumubuo po ng EBF, yung ating po YBF, at yung ating po CBF. Sige po, let's pray for our GCCC family. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na may panalangin po at may sa inyong kalan, Panginoon, ng aming po iglesia. We pray, Lord God, sa bawat pamilya na bumubuo po ng Great Covenant Christian Church. We speak blessing upon blessing, Panginoon, para po sa aming po mga pamilya. Salamat sa aming mga kananayan, sa aming mga katatayan, Panginoon Diyos. I-bless mo yung kananayan po mga buhay. At dalangin namin, Lord God, na sa pangunguna sa aming mga pamilya na nagawin yung karunungan na nagmumula po sa inyo kung paano sila ilig, Panginoon, sa direksyon na nanaisip po namin at nanaisip po, Panginoon, para po sa aming mga buhay. Kayo yung magbigay sa amin ng kalakasan palagi, Panginoon, sa aming
aming pagtatrabaho at gamitin mo yung mga trabaho na meron po kami to provide, Lord, para po sa aming family. And we thank you, Lord God, dahil alam namin na never mo kami pinagkukulang, Panginoon, at lagi mo sinusustento at Panginoon yung aming pong mga kanya-kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon Diyos, bigyan mo yung takong karunungan na bawat kananayan at bawat katatayan. Maging sa mga nagsisimula pa lang, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. We know, Lord God, that you have great plans for our family. Salamat din sa aming mga kabataan. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy po na nagpapagamit po sa inyo. Dalangin namin sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo, Panginoon, para yung mga nakukuha po nila, Panginoon, from the school ay talaga po madala nila hanggang doon sa mga profession na ini-attend po nila na kunin, Panginoon. And we pray, Lord God, na bigyan niyo po ng pagpupursigi na makatapos ng pag-aaral. You know, Lord, every struggles na pinagdadaanan na aming po mga estudyante, pero alam namin na kayo yung palagi nilang nakakasama, Panginoon Diyos. Kaya we claim, Lord, na andun palagi yung karunungan na nagmumula po sa inyo. Spare them also, Lord, from the different temptations na palagi po na nakaabang, Panginoon, sa kanila, especially on their youth na nandun, Panginoon, yung peer pressure. We pray, Lord God, na i-spare yung aming mga kabataan dito at mag-stand po talaga sila, Panginoon, sa katotohanan at doon sa naisip mo, Panginoon, para po sa kanilang buhay ay declare, Lord God, na yung kanilang testimony as a Christian na kabataan, Panginoon, dito po yung mag-stand out sa mga tao na nakakahalubilo po nila. And we're also praying para sa mga kabataan namin na hindi pa po nila kasama yung family po nila dito sa church. We pray, Lord God, na gamitin mo yung kanilang mga buhay para po makilala ka, Panginoon, ng kanilang pamilya. At alam namin ito rin yung desire ng kanilang mga puso na yung kanilang buong sangkahayan ay madala po sa inyong mananapanan. Salamat din sa aming mga bata na bumubuo ng Children Bible Fellowship. We know, Lord God, na sa kanilang kurang edad, meron na po kayong mga naitatanim at alam namin na in time, Lord, na sila na yung mga na magagamitin niyo, Panginoon, sa iglesia po dito. Ito po yung magbubunga, Panginoon Diyos. Kaya salamat, gamitin po yung aming mga bata para po, Panginoon, at malin sila patungo po sa inyong paanan at dalangin namin, Lord God, na lumaki po silang palagi na may takot po sa inyo. Gamitin mo yung mga aral na kanila po natututunan sa Sunday School, Lord, para po ito po ay magbuhay, Panginoon Diyos, at sa takdang panahon na binigay mo, Panginoon, sa kanila, alam namin na gagamitin mo rin sila, Panginoon, dito po sa inyong iglesia. Salamat, Lord God, at sa kabuuan, Panginoon, ng aming mga pamilya, I speak blessing upon blessing. Continue to provide our needs, Lord God, financially. Kung may mga naging struggle man, Panginoon Diyos, alam namin na kayo patuloy na magpo-provide na aming po mga pangailangan. Sa aming po mga spiritual na buhay, Panginoon Diyos, palagi mo kaming palakasin at yung paglilingkod po namin sa inyo ay huwag pong mapapatid, Panginoon Diyos, at maging sa aming po mga kalakasang pisikal. Dalangin namin, Lord God, na lagi mo po kami ilayo sa anumang kapahamakan at karamdaman at anumang gawa ng kaaway na ginagawa, Panginoon, sa aming pong mga pamilya. Isinasansala po namin to sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Alam namin, Lord, na walang gawa ng kaaway na pwedeng makapenetrate sa aming family dahil ikaw ang Diyos na siyang maghahari at nagtitiwala sa bawat pamilya na bumubuo po sa iglesia po na ito. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. At sa pagkakataon po na ito, ilugin po natin yung ating pong kabuuan po ng ating pong iglesia. Let's pray for our pastor. Let's pray para po sa ating pong mga leaders at galit sa mga ministries ng ating pong church. Come on po, let's pray sa ating pong Panginoon. Yes, salamat, salamat po, Panginoon Diyos. Sa inyo po natin itutulog, Panginoon, ang aming pong pastor. We bless you po siya, Panginoon Diyos. Patuloy na ibigay yung mga revelations mo para po sa kanyang buhay as he leads the church. Lord God, patuloy na magbigay ka ng mga pakitain sa kanya kung paano pa po ma-expand ang inyong pong kingdom dito po sa lupa. And we pray, Lord God, na sa tulong, Panginoon, ng aming pong mga church leaders, bigyan niyo kami ng isang vision, Panginoon, para sa bawat ministry na aming pong na kanila po, Panginoon, pinuunahan. Salamat, salamat sa kanilang buhay. Alam mo, Panginoon,
para po Panginoon, mas mapagyaman pa yung mga ministry na ipinagalog mo sa kanila. Salamat Lord sa kanilang buhay, palagi mo silang palalakasin, Panginoon Diyos. We're also praying for every ministry para po sa aming iglesia, sa praise and worship team, sa aming pong intercessory prayer team, sa aming pong creative arts team, sa ushering, maging sa mga middle-sized groups, sa mga small groups namin, Lord God. We're praying sa lahat ng mga ministers and sa mga volunteers na aming pong iglesia. Bless them, Father God. At patuloy na yung aming pong mga buhay habang meron kaming lakas, habang meron po kami Panginoong buhay, ay palagi po namin ipagamit sa inyo dahil hindi po nasasayang Panginoon yung mga ini-invest mo namin mga efforts, mga time Panginoon, dahil po lahat ng ito ay para po sa inyong kapurihan lamang. Lagi po pong gamitin yung buhay na meron po kami at maging living testimony po kami na iyong mga salita. Salamat din Lord sa mga Vacation Bible School teachers po namin, ng mga volunteers na ginagamit po sa lingkod po na ito. Patuloy na palakasin mo sila, Panginoon Diyos, bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Salamat sa kanilang buhay, salamat sa kanilang puso, Panginoon, na handa pong maglingkod at handa ilaan yung time nila para po, Panginoon, sa pagpapagamit sa mga bata. Salamat din, Lord God, dahil sa ilang mga years hindi kami nakapag-minister sa aming po community. Salamat sa time na ito, Panginoon, that we could be able to reach out our community and gamitin po, Panginoon, itong gawain po na ito para mas marami pang kaluluwa at madala sa inyo po, Paanan. Salamat, Lord, na alam namin na yung bawang efforts na ginagawa po namin na hindi po nasasayang dahil po kami ay naglilingkod sa nag-iisa at tunay na Diyos. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ng kapurihan na pasalamatan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, okay na po ang lahat. Tayo po ay patuloy na manalangin. Alam ko, masaya po ang bawat isa dahil mga busog na po lahat. Ayan. Tayo po ay manalangin. Ayan, patuloy po kami, Panginoon, na dumudulog sa iyo sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, maging sa mga salita niyo na amin narinig sa gabi ito. Nawa, Panginoon, may sa pamuhay po namin ang nilalaman, Panginoon, ng Pilipos 4:8 na kami po ay maging kagalang-galang, maging kapuri-puri, maging karapat-dapat, Panginoon, sa bawat mga tao, Panginoon, bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa iyo, Panginoon, makita po ito sa aming mga buhay. Maging, Panginoon, maging malinis ang aming mga buhay at ang aming mga puso na naglilingkod sa iyo sa bawat araw, Panginoon, ng aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon, na hindi lang namin narinig o nabasa ang mga salita mo na ito, Panginoon, kung hindi, panghawakan po namin ito sa aming mga buhay. Maging, Panginoon, salamat din po sa gabi ito dahil kami po ay muli nagkasama-sama magkakapatid, bagamat ng iba sa amin, maraming mga kapaguran, pero hindi po ito, Panginoon, naging nalintanan sa gabi ito. Upang ikaw, Panginoon, ay aming makasama, ikaw, Panginoon, ay aming makapurihan sa gabi ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, salamat dahil sa gabi ito, ano man po yung aming mga dalangin, na mga lalahanin sa mga buhay po namin. Alam po namin, Panginoon, na naidulog po namin ito sa iyo. Maging, Panginoon, sa lahat ng mga prayer items, Panginoon, na amin pong laging itinudulog sa iyo. Alam po namin na kami po ay laging nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya sa tamang panahon, ikaw, Panginoon, ang Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga hinaing o mga dinudulog sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang kami na po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat maging sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy na pinagkakaroon niyo po sa buhay ng bawat isa. Kaya naman sa gabi ito, nagpatuloy niyo po yung mga offering namin pong ipagkakaloob at ito po ay nawapatuloy ay magamit po sa iyong bahay sa bahay. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakataas na papuri at pagsamba sa dahil makapangyarihan pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Bigyan niya po natin ng papunta pa, kaya kailangan sa dito. Makapusok na lang tayo. And naniwala po ako na ginawa ang Diyos ka dito. Ayan ba? Amen. Salamat sa pagkakalito ng ating Panginoon. And for our announcement po, sa ating place of worship team, magkakaroon po tayo ng worship festival for this coming Sunday. Dito na po kami. Magsasend po kami ng set list. I-check po mamaya po. And to God be the glory po. Muli po palakpak po natin ang ating mga BPS teachers and sa ating mga pagkawagin. Third day na. So today, 3 days to go. Hanggang Saturday po. Salamat po sa tuloy natin mga teachers. And ano po ba? LCT first coming Sunday po. And so yun, i-update ko lang po sa ibang announcements sa ating group shop. So yun po, muli po palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sige po, close po na yung pastor sa panalangin. Sabi po, tayo po tayong lahat at tayo po ay patuloy na tutulog sa ating Panginoon. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri rin papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong aming pong sama-samang pagpapanalakinan po, Panginoon, sa aming pong prayer watch. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya na patuloy po pinagkakaloob at habang kami po ay nagpupuri, sumasamba at nakikinig sa inyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po sa amin ay tinakulo po na ligtas sa lugar po na ito, Lord. Dalangin po namin na patuloy kaming samahan po, Panginoon, sa aming po pag-uwi. Ang pagsama, pag-iingat ay patuloy po namin maranasan. At hindi po yung bawat mga maneho, maging aming po mga sasakyan na aming po mga ginagamit. At tagay po namin yung patuloy na tagumpay ay patuloy po namin maranasan sa mga nalalabing oras po, Panginoon, ng araw po na ito. Gayun din po, Panginoon, nagpupuri nagpapasalamat po kami sa aming pong mga nabiyaya na natanggap po, Panginoon, at sa buhay din po ng ni Ezekiel po, Panginoon, na nagdaos ng kanyang pong kaarawan. Lord, dalangin po namin na patuloy po siyang pagpalain, kasama po ng kanyang pong mga magulang, patuloy po siyang bigyan ng marami pang taon sa kanyang pong buhay, at patuloy, Lord, na lumaki po siya na mayroon pong takot sa inyong sa inyong pong pangalan po, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa bawat tagumpay na aming pong mga naranasan na po namin kayo po siya patuloy na nagkakaroon po nito po, Panginoon. Salamat po, salamat na makitaglay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.